Ayon sa head coach ng BC Dubai, sila ay bubuo ng isang talented na team at ang pamunuan ay confident na ang team ay magiging ready sa pag-compete sa highest level. Marami ang nagsasabi na hindi naman mismong EuroLeague ang ABA Liga na lalaruan ng bagong buo na BC Dubai. Pero ang unang liga na ito ay hindi rin naman basta-basta dahil naglalaro dito ay mga player din naman na galing sa EuroLeague. And after ABA ay plano na ng team na umakyat sa Eurocup, isa rin sa pinakamataas na level o isang EuroLeague. Although confident naman itong si Coach Jorica Golemak na handang i-motivate ang team at patunayan na kilalang sarili sa isang mataas na kompetisyon. Ang BC Dubai ay siyempre magkakaroon ng sariling home court at ang kanilang napili ay ang Coca-Cola Arena na may 17,000 seating capacity. Isang napakagandang home court para kala 3D at bagong-bago pa na inopen lamang noong 2019. And about sa first game nila 3D Ravenna, ang kanilang unang makakaharap ay ang defending champion agad na KK Ravenna Zvezda o tinatawag din na Red Star. Kung tatagalogin ay parang pulang araw, pero sila ang champion last season. Makakaharap nila 3D ang Red Star sa darating na September 20 at yun ay sa kanilang home court sa Dubai. Well, bakit nga ba nag-champion? Unang makakaharap nila 3D? Well, sa itong Serbian Ball Club na may mga players sa kanilang national team. Ang pinakabeterano ay si Milos Teodosic, isang legend, EuroLeague champion, EuroLeague MVP, Eurocup MVP at ito na siguro ang pinakamaraming achievement at award na nakita ko sa Wikipedia. Isa pa sa miyembro ng kupunan ng Red Star ay ang point guard ng Brazil na si Iago dos Santos. Well, ganyang kalawak ang liga ngayon nila 3D and still ABA Liga is a EuroLeague tournament. Mayroon nag-mention kung pwede raw dyan si Kai Sotto. Kung sa pwede ay hindi naman imposible. At itong Europa ay maraming nagsasabi noon pa na best destination nitong si Kai. Experience-wise ay malaki ang naitulong nitong OQT from preparation hanggang sa laban sa Georgia. At kung sakali man magkaroon ng pagkakataon itong si Kai na ma-offeran doon ay isang wise choice. Sa ating pagkakaalam, ang huling nagkaroon ng interes na European team dito sa ating kababayan ay ang BC Wolves na pinanggalingan ni Juan Gomez Diliano. Pero ang turning point sa kanyang pag-asa na makapaglaro doon ay factor ng practicality. Kung Japan B-League lang ang pag-uusapan at base sa mga sources na ang offer dito kay Kai Sotto ay katumbas ng sweldo sa EuroLeague. Again, kung practical ay syempre mas malapit ang Japan. Pero kung development ng pag-uusapan ay higit na beneficial ang paglalaro sa Europa. Dahil doon ay first hand niyang makikita kung ano nga ba ang system ng European teams. Pero again, ang decision pa rin ay nasa kampo ni Kai Sotto. At kung saan man siya maglaro, katulad ng Japan B-League, ay mainam na magpatuloy ang ating pagsuporta sa kanya.